Pwede po ba tayong tumayo at buksan natin yung ating mga Biblia sa Hebrew chapter 11, verse 6. Ayan po. Sa English po, pwede ba nating sabay-sabay po nating basahin? Yung wala pong Bible na dala, papagpala po kayo ng Panginoon. Basahin po natin. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. Sa Tagalog po, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinamang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang Diyos po ang mapagpala sa Kanyang buhay at banal na salita. Pray po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, ikatlong gabi ng aming Tarrying Night. Maraming salamat, Panginoon, sa tatlong gabing ito na nawa, naluwalhati ka namin, napapurihan ka namin, Panginoon. Kailangan ko po, Panginoon, ang lahat ng ginagawa namin ito ay dahil sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papurit kaluwalhatian. Ginagawa namin ito for your glory, O Lord. For your glory, for your glory. Wala nang iba, Panginoon. At sa gabing ito, Panginoon, we invite your Holy Spirit. Dahil naniniwala kami sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Kaya po, we invite your Holy Spirit, Lord God, na pumagitna ka sa amin. Pumagitna ka sa amin, Panginoon. Gamitin mo ang iyong aliping lingkod, Panginoon, para maipahayag ng maayos ito. For your glory, O Lord. For your glory. Wala nang iba. Lahat ng ito, Panginoon, ay para sa iyo. Para sa kaluwalhatian mo. Alam mo po yan, ang laman ng bawat puso namin, Panginoon. Ginagawa namin ang lahat ng ito for your glory, O Lord. Marami pong salamat sa iyo pong lahat ng aming papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may pamagat na How to Please God. Ano po ba yung please? Hindi yung please dito, yung please dito, yung paano natin mapalulugod ng Diyos? Paano magbigay ng lugod sa Diyos? Binibigyan din po kasi dito sa talatang ito na hindi natin mapapalugod o mapapasaya ang Diyos. Una, kung wala tayong relasyon sa Kanya. Hindi natin magagawang pasahihin ng Diyos o malugod sa atin ng Diyos. Pangalawa, kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. At hindi natin magagawang pasayahin ng Diyos kung hindi tayo masaya sa katapatan niya. Hindi tayo masaya sa katotohanan. Hindi tayo masaya sa kanyang pagmamahal na inuukol niya sa atin. Hindi natin mapapasaya ang Diyos kung gano'n ang karakter natin. At higit sa lahat, hindi natin mapapasaya ang Panginoon kung hindi natin sinusunod yung kanyang mga nais, mga utos. Hindi natin mapapasaya ang Diyos kung wala tayong tiwala sa Kanya. Totoo po yan. Ito'y totoo. Kung ikukumpara natin to sa ating buhay, kahit sa tao, di ba hindi natin mapapasaya yung tao? Nakaharap natin, yung kausap natin, kung wala tayong tiwala sa Kanya. Di ba pag alam ng tao na wala kang tiwala sa Kanya, mapapasaya mo ba siya? No. Di ba? Paano mo siya mapapasaya wala kang tiwala sa Kanya? Maging sa mag-asawa, kung wala silang tiwala sa isa't isa, hindi nila kayang pasayahin ang kanilang pagsasama. Kapag ang selos at ang kawalang tiwala ang nakapagitna sa
pagsasama ng mag-asawa at sa magkasintahan, maaring hindi magtagal ang relasyon nila. Maging sa anak. Sa mga anak, hindi nyo mapapasaya ang inyong mga magulang kung hindi kahatiwa-tiwala yung mga ginagawa nyo. Lahat ng nabanggit ko ay hindi magiging maayos, hindi magiging komportable, hindi magiging maayos ang relasyon kung walang tiwala sa isa't isa. Pero alam niyo, lahat ng ito pwedeng mabago, pwedeng maging maayos ang relasyon at pagsasama ng bawat tao kung nakapagitna sa kanila ang katagang faith, trust, confident, and belief. Kapag ang mga katagang ito nakapagitna sa relasyon ng mag-asawa, magkasintahan, o maging sa mga kaibigan, tatagal, maaaring tumagal, at panghabang buhay ang magiging relasyon nila. Magiging close sila. Maging sa Diyos. Maging ang tao at Diyos. Hindi magiging masaya ang tao kung wala siyang tiwala at pananalig sa Diyos. Hindi kailanman magiging masaya ang tao kung wala yung faith, trust, and confidence niya sa Diyos. Maaaring masaya, pero alam nyo, artificial lang yun. Hindi eternal. Kung wala yung trust, faith, and confidence mo sa Diyos, hindi ka totally masaya kung wala yung mga yun. Amen po? Mas lalo ang Diyos. Kung hindi ka masaya sa Diyos, mas lalo ang Diyos hindi masaya sa iyo. Hindi siya malulugod sa iyo. Hindi siya malulugod sa tao. Hindi siya malulugod sa atin. Kung alam niyang wala tayong faith and trust sa Kanya, alam natin hindi tayo confident sa Kanya. Hindi natin mapapasaya ang Panginoon kung wala yung pananampalataya natin sa Kanya. Dahil God pleased to those who faith in Him. Alam niyo po, faith is a must. Ang pananampalataya ay mahalaga at lubhang kailangan ng tao o natin. Kasi ang pananampalataya sa Diyos, ang pananampalataya ng isang tao sa Diyos, ito yung, ito yung entrance point ng ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Kumbaga, ang pananampalataya natin ay magiging daan ng pakikipagrelasyon natin sa Diyos. At kapag tayo ay may pananampalataya sa Diyos, makikipag-ugnayan siya sa atin. At magkakaroon tayo ng kaugnayan sa Kanya. Tama po ba? At sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa ganitong uri ng ating pananampalataya sa Diyos, mas lalo nating maiintindihan kung gaano kahalaga sa tao yung pananampalataya. Kumbaga, pag tayo nananampalataya sa Diyos, mas lalalim at lalalim pa ang pananampalataya natin. Mas lalo nating maintindihan kung gaano ito kahalaga sa buhay natin. Amen po? Sa katunayan, binibigyan din ito sa talatang ito na imposible nating mapasaya ang Panginoon kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Kung ang pananampalataya is starting point o entrance point para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, kailangan makatwiran lang na sabihin natin na ang pananampalataya ay isang napakahalagang elemento, hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng tao.
Sa Ebanghelyo po kasi, may pangyayari na na-encounter ang Panginoong Hesus tungkol sa pananampalataya sa Kanya. Kung alam po natin yung Matthew chapter 8, verses 5 to 13, yung tungkol sa sundalong Romano, yung kapitan. Alam niyo po yung kwento niyan? Nung ang Panginoong Hesus ay nasa bayan ng Capernaum, pumunta sa kanya yung kapitan. Kung alam niyo po yung kwento. Nakikipagsiksikan siya sa Capernaum. Daming tao na sumusunod sa kanya eh. Tapos, may nakikipagsiksikan din na kapitan ng Roman army at sinabing, may sakit ang kanyang utusan. Nakaratay sa kanilang tahanan. At dumadanas daw ito ng matinding paghihirap sa kanyang karamdaman. Ano sabi ng Panginoon? Panginoong Hesus. Sinabi ng Panginoong Hesus, sige, pupuntahan ko siya. Pupuntahan ko ang bahay mo. Ano sabi ng kapitan ng sundalo? Wag na, Panginoon, hindi mo na po kailangan napuntahan ang tahanan ko. Hindi ka nakarapat, dapat na pumunta pa sa amin. Dahil kapag sinabi po ninyong gumaling ang aking utusan, ay gagaling siya. Ano sinasabi sa Matthew chapter 8, verse 10? Ano sabi ng Panginoon? Namangha. Namangha ang ating Panginoong Hesus sa narinig niyang ito sa kapitan ng sundalo. Ano sinabi niya sa maraming tao na tagasunod sa kanya? Sinabi niya ang katagang, sinasabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong kalalim na pananampalataya. At ano sabi sa verse 13? Ano sabi ng Panginoon dun sa sundalo? Umuwi ka na. Nangyari ang hinihiling mo. Ayon sa iyong pananampalataya. Gumaling yung alipin ng pagdating ng kapitan doon. Dahil bakit? Sumasampalataya siya eh. Ay yung pananampalataya niya, sinang-ayuna ng Panginoong Hesus. Kaya nangyari yung hinihiling niya. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Yung sa kriminal sa krus. Alam naman natin ang kwento siguro tayong lahat. Diba, napako siya. Napagitnaan siya ng dalawang kriminal. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Ano sabi ng isang kriminal sa kanya? Kung ikaw talaga ang Diyos, bumaba ka dito, bumaba ka dyan, ibaba mo rin kami, ligtas mo rin kami. Ano sabi ng isa? Hindi ka ba natatakot? Diba? Karapat dapat lang na tayo ang parusahan, pero ang taong ito, walang kasalanan yan. Ano sabi niya sa Panginoong Hesus? Sa Lucas chapter 23, verse 42 to 43 to eh. Ano sabi niya sa Panginoong Hesus? Panginoon, pag naghahari ka na sa kaharian mo, sama mo ako. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, sasama kita sa paraiso ko. Bakit? Dahil ni-recognize siya o nagtiwala siya. Diba? Sa Panginoon. Kinilala niya ang Panginoon. Kahit sa maliit na sandali o saglit na sandali. Nanampalataya siya sa Panginoon. Diba? Kaya kung tayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, alam niyo, hindi lang kaugnayan eh. Hindi lang kaugnayan ang mangyayari sa atin. Pati salvation, kaligtasan. Amen? Hallelujah. Kaya imposible na ma-please natin ang Panginoon kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Dahil ang bawat pananampalataya natin ay magbibigay ng kaluguran sa Kanya. Ito po yung nakaka-amaze eh. Sino po nakakaalam ng Matthew chapter 14, verses 13 to 24? Yung pinakain ng Panginoong Hesus yung 5,000 tao. Pera pa yung babae at mga bata. Kung alam natin yung kwento, ako po yung maski noon pa na
kamangha-mangha ito. Talagang hindi ko malubos na isip, paano kaya ginawa ng Panginoon ito? Pagkatapos niya mangaral sa liblib na lugar o sa bundok, magdadapit hapon na yon. Siguro, nalibang ang Panginoong Hesus dahil sa pagtuturo, dahil alam niya lahat ng tao nakapakinig sa Kanya, lahat ng tao talagang attentive sa Kanya. Ang sarap kaya nun. Di ba? Pag ang alam mo na ikaw ang nagtuturo, talagang, tapos nakikita mo yung mga tao talagang hindi nagkukwentuhan, nakataganon sa'yo, nakanganga. Di ba? Parang, katulad nila. Parang, iba yung dating noon. Kaya siguro ganun, ginabi ang Panginoon sa pagtuturo dahil isa pa, talagang siyempre, puspos siya. Kaya inabot sila ng gabi. Kaya, na magdadapit hapon na, alam ng Panginoon Hesus na gutom na sila. Dahil maghapon siguro silang magkakasama. At alam ng Panginoong Hesus na oras na para kumain. Anong sabi ng mga disipulo? Panginoon! Ano sabi? Paalisin na natin yung mga tao. Bakit? Papuntahin na natin sa mga nayon para makabili sila ng pagkain. Dahil nagugutom na sila. Sabi ng mga disipulo yun. Ano sabi ng Panginoon Hesus? Hindi. Kayo magpapakain sa kanila. Kung ikaw ang disipulo, Panginoon, 5,000 yan. Kahit pumunta tayo sa iba't ibang nayon, kahit maraming nayon nakapaligid dyan, makakulangin yung pagkain. 5,000 yan, Panginoon. Kung ikaw, ako, sigurado ko, nag-react yung mga Isa pa, Panginoon, wala tayong pera, kulang. Pero ang sabi ng Panginoon, ano ba meron tayo dyan? Ano sabi ng disipulo? Lord, meron lang tayong 2 isda dito. Sa 5 tinapay, hindi pa sa atin, sa bata. Madalit salita. Yung bata, willing namang ibigay. Sabi ng Panginoon, dalhin niyo yan sa akin. Anong binigay? Ano ginawa ng Panginoon? Tinaas. Yung tinapay at isda, nagpasalamat, nagpuri sa Diyos. And miraculously, nagmultiply yung isda at tinapay. Ini-imagine ko nga, wala kasing sinabi kung paano pinagputol-putol to ng Lord. Basta nakasulat doon. Nabasa natin doon, di ba? Pinagpira-piraso. Imagine ninyo. Siguro pinagpipira-piraso ni Lord yun. Pinagpira-piraso. Habang dumadami yung piraso, yung pinipiraso hindi nababawasan. Hello? Di ba? Hanggang sa napuno. Pag nakikita ng disipulo na puno na yung basket, kukunin. Pinaupo niya yung mga tao Imagine niyo yun. Dumadaming piraso na pinipiraso, pero yung pinipiraso hindi nababawasan. Yun ang miracle. Yun ang faith ng Lord. Amen? Ilan ang sumobra? Kung alam nyo, ilan? 12 basket. Nabusog yung lahat ng tao. Diba? Alam niyo po, ang Panginoong Hesus mayroong 3 katangian. Alam niyo kung ano yan? Yung pananampalataya niya. Faith, His faith will lead us to believe. Faith will lead us to pray and to ask. Doubt won't lead us to believe. Doubt won't lead us to pray. And doubt don't lead us to ask. Totoo ba yun? Ang pananampalataya ang maglilid sa atin para maniwala tayo.
Ang pananampalataya natin ay maglilid sa atin para manalangin tayo. Ang pananampalataya natin ang maglilid sa atin para humingi tayo sa Diyos. Kung hindi tayo naniniwala sa Kanya, hindi tayo makakapanalangin kung may doubt tayo. Kung may doubt tayo sa Diyos, hindi tayo makakahingi sa Diyos. At kung may pagdududa tayo sa Diyos, hindi tayo makakahingi sa Kanya. Alam niyo po, dito pinakikita na ang pananampalataya natin ay mahalaga sa Panginoon Hesus. Ito yung hinahanap niya sa bawat isa sa atin. Kasi ang pananampalataya natin, dito nakabase ang Kanyang awa at biyaya at yung blessing. Totoo po ba yun? Kapag tayo ay may pananampalataya sa Diyos, tutugunin niya yan saan man tayo naroroon, saan man tayo pumunta. Dala-dala natin yan. Kaya ang sabi dito, without faith, it is impossible to please God. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Pangalawa, God is pleased to anyone who comes to Him and believe that He exists. Kung bibigyan po natin ng pansin o yung atensyon, ang usaping ito tungkol sa katanungang ang Diyos ba'y buhay, ano kaya sasagot natin? Pag tinanong tayo, ang Diyos mo ba buhay? Ayon sa survey na nabasa ko, hindi ko po alam kung accurate ito o kung totoo, lumalabas dito kasi sa atin, sa Pilipinas, mahigit daw 90%, kung totoo kung 90% man yun, 80% na populasyon ng tao dito sa atin, ay naniniwalang mayroong Diyos na lumalang ng mundo. Mayroong Diyos na makapangyarihan. Pag yung 90% na yan, naniniwala silang may Diyos. Alam niyo po sa ating mga Kristiyano, nakaatang na sa ating mga balikat na mayroon nga talagang totoong Diyos na buhay. Amen? Dala-dala natin yan. Na mayroon tayong Diyos na buhay. Dala-dala natin yan. Kaya lang, medyo mahirap itong ipaliwanag dun sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Debate aabutin natin pagka ganyan. Pero alam nyo, hindi pinabubulaanan ng Bible na talagang merong Diyos na buhay. Kailangan talagang tanggapin ng tao na meron tayong Diyos na buhay. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na may Diyos na lumalang ng langit at lupa. May sinasabi nga sa Hebrew chapter 11 verse 6, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat naniniwalang may Diyos. Sinasabi yan sa pinag-aaralan natin. Alam niyo po, kung gugustin lang ng Diyos na patunayan na buhay siya, kaya niyang patunayan to. Kayang-kaya niya itong gawin ng walang kahirap-hirap. Kasi Diyos siya Kaya niyang gawin yan. Naniniwala ba kayo doon? Kaya lang hindi niya gagawin to Sabi nga, mawawalan daw ng saysay ang pananampalataya ng tao sa Kanya. Dahil ang tao, ang Panginoon, ang Diyos, ay nangungusap at ipinaramdam na buhay siya dun sa mga taong nananampalataya ng lubos sa Kanya. Nangungusap ang Panginoon. Ipinararamdam niya na buhay siya dun sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kung aalalahanin natin, yung sinabi ng Panginoon Jesus kay Tomas,
na nag-doubt sa Kanya? Sa John chapter 20, verses 27 to 29. Ang sabi ng Panginoong Hesus kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay, hawakan mo, pati yung aking tagiliran. Isuot mo yung daliri sa tagiliran ko. Huwag kang magduda. Maniwala ka. Ano sabi ng Panginoong Hesus kay Tomas? Naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako. Ano sabi ng Panginoon? Mapalad ang mga naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakikita. Mapalad pala tayo, brothers and sisters. Kasi naniniwala tayo sa Panginoong Hesus kahit hindi natin siya nakikita. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Ito po naisip ko. Nung ako po yung nasa probinsya, nandun po kami sa kubo ni Dulce. Yung kubo na yon, may butas. Yung pawid, may butas. Kaya pag huminga kami doon, kikita ko yung langit. Kalawakan. Kasi po, pag madilim ang isang lugar, kitang-kita natin yung sinasabi sa Bible na yung bituin kasing dami ng buhangin. Dito sa atin sa Bulacan, parang hindi na masyadong kita eh. Kasi sa dami ng maliwanag na lugar eh. Kaya pag tumingala tayo sa langit, konting bituin lang. Puta-putaki. Laktaw-laktaw. Pero pag nasa madilim tayong lugar, makikita mo talaga yung tala, yung bituin. Parang buhangin talaga. Dikit-dikit sila. Nung nakita ko yun, hindi ko pa alam na ito ituturo ko. Na-amaze ako. Na talagang sabi ko, Lord, amazing. Talagang buhay ka. Napakaganda ng iyong nilalang. Tapos, kung tingin ka sa tuktok. Dahil madalas kami dun sa tuktok ni Dulce dun sa, probinsya. Dahil meron po kaming kapirasong lupa doon. Overlooking yun. Makikita mo yung dumadaang barko. Makikita mo yung nangingisda. Kitang-kita mo talaga. Yung tanawin ng Sibuyan, Romblon. Kitang-kita mo, talagang ma-amaze ka. At talagang merong Diyos na lumalang ng lahat ng bagay na ito. O ba? Kaya lang nakakalungkot. May sinasabi sa Romans chapter 1, verse 25. Nakakalungkot. Ano sinasabi dito? Tinilikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat purihin. O ba? Nakakalungkot. Ano sabi ng Panginoon? Hinayaan sila na lang ng Diyos. Gagawin nila yung mahahalay at pagnanasa. Hinayaan na lang sila ng Diyos. Kasi bakit? Titigas ang ulo nila. Sinasabi nga sa Romans chapter 1, verse 26, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, kaya hinayaan na lang sila ng Diyos na magkasala. Mas pinili pa daw ng ibang tao na hindi maniwala sa Diyos dahil wala itong sapat na katibayan. Diba? May mga taong ganun, kailangan nila preba eh. Kasi bakit? Wala silang pananampalataya eh. Katulad ni Tomas. Kailangan pa ba ng preba? Alam niyo po, itong natin trabaho natin. Ito yung task natin na mananampalataya. Dahil makakamit lang ng isang tao na talagang may Diyos kung may mag-share sa kanila. Kung may maghahayag sa kanila ang salita ng Diyos. Ito yung role natin. Ito yung role natin ng mga mananampalataya na i-share ang Word of God para maniwala sila sa gospel. Amen? Alam niyo mo, kaya meron taong talagang ayaw kilalanin ng Diyos o ayaw nilang alamin kung may Diyos o wala. Hindi sila interesado. Para sa kanila, okay na yon.
Kasi naniniwala, paniniwala o kahit ako, kapag isang tao kasi ay may paniniwala sa Diyos at alam niya na may Diyos, may pananagutan na siya. May pananagutan na siya sa lahat ng kanyang ginagawa, iniisip, kinikilos at binibigas. Kasi bakit? Kilala mo na Diyos eh. Di ba? May pananagutan na tayo. Pero yung mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, hindi nila iniisip yan. Kasi ginagawa nila kung ano yung gusto nila. Wala silang pakialam kung malulugod pa sa kanila ang Diyos o hindi. At hindi sila nag-aalala sa parusa at paghuhukom na darating sa kanila. Alam niyo po, ang Diyos ay buhay. Amen? At sa huling sandali, sa araw ng paghuhukom, bawat tao ay tiyak na maniniwala sa Diyos. Bakit? Sa ayaw nila at sa gusto nila. Maniniwala sila na may Diyos. Kasi bakit? Lahat tayo ay haharap sa paghuhukom niya. Ang Diyos, hindi lalayo sa atin yan eh. Hindi lalayo sa atin ang Diyos magpakailanman. Maliban na lang kung tayong lalayo sa Kanya. Ang tanging paraan para makita natin ang Diyos ay ang paglapit sa Kanya. Hindi natin makakita ang Diyos kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Hindi. Parang sa lugar lang yan eh. Para sa isang lugar. Hindi natin makikita ang kagandahan ng lugar kung hindi natin ito lalapitan. Totoo po ba yun? Diba? Hindi natin makikita kung ano yung, maaring nakikita natin siya sa malayo, pero kung hanggat hindi natin siya nilalapitan, hindi natin makikita yung kagandahan niya. Hindi tayo makakakuha ng magagandang view sa anumang bagay kung malayo tayo. Bera na lang kung lalapitan natin ito. Ganon din sa Diyos. Kahit alam natin na nandyan siya o may Diyos, kung hindi naman tayo lalapit sa Kanya, hindi natin siya makikilala ng lubos at hindi natin makikita yung kamanghamanghang katangian niya. At hindi natin madadama yung pag-ibig niya sa atin kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Pero once na pag lumapit tayo, magiging malinaw sa atin kung sino siya. Makikita natin yung kamanghamanghang katangian niya. Makikita natin yung pagmamahal niya. At makikilala natin siya ng lubusan. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, dahil naniniwala tayo at nananampalataya tayo na may Diyos. Amen? Pangatlo po, God rewards those who seek in Him sincerely. Iniisip ng iba na, hirap kayang hanapin ng Panginoon. Hirap kayang hanapin ng Diyos. Naniniwala sila na ang paghahanap sa Diyos ay isang mahirap na gawain at tungkulin. Pero ito'y bagay na pinag-uutos sa atin ng Diyos eh. At ito'y mga bagay na ito dapat natin gawin. May sinasabi sa Isaiah 55 verse 6, hanapin siya, di ba? Hanapin daw natin siya hanggang may panahon pa. At siya'y matatagpuan natin. Ang paghanap sa Diyos ay hindi para sa Diyos. Kaya niya inuutos to. O kaya niya sinabi to. Ang utos na ito na hanapin natin ng Diyos ay para sa atin, hindi para sa Diyos. Sinasabi ng Panginoon, di po ba? Magbibigay siya ng gantimpala sa mga tapat at nagsusumikap na hanapin siya. Napakagandang pananaw. Napakagandang pangako. Di po ba? Dahil kung hinahanap natin ng Panginoon, magkakaroon tayo ng gantimpala, reward. Pero alam niyo ba, karamihan sa tao gusto ng reward, pero ayaw maghanap. Di ba? Totoo naman yun Pwede ba yun? Ibigyan ka ng reward ng Diyos, pero hindi mo naman siya hinahanap. Hindi po pwede yun, kasi sinasabi dito
Magbibigay lang ang reward ng Panginoon sa mga taong hinahanap siya. Sa madalit salita, kapag hinahanap natin ng Diyos, may kahihinatnan pala at may benepisyo. Pero ganun pa man, baka misinterpret kayo, hindi natin hinahanap ang Diyos dahil sa reward lang. Hinahanap natin ng Diyos dahil siya'y Diyos. At gusto nating malugod siya sa atin. O ba? Ano ba ang gantimpalang ibibigay niya dito kung hahanapin natin ng Diyos? Ang tapat. Ang sinasabi po dito, na gantimpala, ay yung siya mismo ang lalapit sa atin kung hahanapin natin siya. Kumbaga, hindi siya magtatago sa atin. Hindi katulad ng kapitbahay mo, pag hinahanap ka, o yung may utang sa'yo, pag hinahanap mo, wala daw siya doon, pero yung tsinelas nandun sa bahay. Diba? Ang ginasabi pong gantimpala dito ay siya mismo. Lalapit siya sa atin. Hindi siya magtatago. At sa pamamagitan nito, siyempre hindi siya magtatago, magkakaroon tayo ng closeness sa Kanya. Sa pagitan niya, na pagitan natin at ng Diyos. At kapag close na tayo sa Diyos, meron tong fellowship. Diba? Pag kayo close sa isa't isa ng kaibigan mo, kulang ang araw niyo, siguro lalo na matagal kayo nagkita, kulang ang araw niya sa chikahan, yung usapan. Kasi bakit? Close kayo eh. At pag close, may fellowship. Ganon din sa Diyos. Kung may fellowship tayo sa Kanya, magiging bukas ang komunikasyon natin sa Kanya. Hindi lang bukas, ha? Hindi lang basta bukas. Bukas na bukas. Open. Walang hangganan. Kaya ako sinabing walang hangganan dahil lahat ng bagay ay pwede niyang gawin. Sa atin. At kapag bukas ang komunikasyon natin sa Diyos, ano mangyayari? Dito, makikita natin at matidinig natin sa Kanya yung mga instruction niya sa atin. Itatama niya tayo. Palalakasin niya ang loob natin. Diba ba? Ibigyan niya tayo ng guide. Psst, mali yan. Tama yan. Tuloy mo lang. Yun yung mga instruction. Itatama niya tayo. Palalakasin niya ang loob natin. Kapag bukas ang komunikasyon natin sa Lord, yung mga instruction niya, madidinig natin. Sabi nga, He will give us instruction to guide us to knowing all the truth. Because He is the truth and the life. He will give us instruction on how to be protectly strong in our problem. Because the joy of the Lord is our strength. He will give us instruction on how to live a peaceful life. Because He is our Prince of Peace. He will give us instruction to be courageous in our challenges and sorrow. And He will give us instruction to become humble before Him. Yun ang pinakamahalaga dito. Maging humble tayo sa Kanya, sa Kanyang harapan. Huwag tayong magmamalaki. Marami siyang mga reward. Kulang ang oras natin dito. Ang pag-aaralan natin, bibigkasin natin lahat ng ito. Hindi matatapos ang oras na ito. Pero alam niyo ba, yung pinaka-special na reward o importanteng reward na matatanggap natin kung hahanapin natin ang Panginoon, na may katapatan at sincere, ay ang Panginoon mismo. Ang Panginoong Jesus mismo, ang pinakamagandang reward na matatanggap natin kung hahanapin natin siya. Siya mismo.
Siya ang pinaka-importante at pinaka-special na reward. Ang Panginoong Hesus, kung hahanapin natin siya. Dahil kapag may Jesus tayo sa puso, may Jesus tayo sa isip, at may Jesus tayo sa ating buhay, sigurado yung salvation. Sigurado yung kaligtasan. Amen? Ang sabi nga na isang komentaryo, God promises to be found by those who set their hearts and mind to seek Him sincerely. When we seek God wholeheartedly, diligently, and truthfully, we will surely find Him. And when we find God, we have salvation, and we will have God forever. Ang mga pangako ng Diyos ay makikita o mahahanap ng mga taong intinilaga ang kanilang puso at isip sa paghahanap ng tapat sa Kanya. Dahil kapag hinahanap natin ang Diyos ng buong puso, ay totoo tiyak na patatagpuan natin siya. At kapag nasumpungan natin at natagpuan ng Diyos sa ating buhay, magkakaroon tayo ng kaligtasan at sa atin siya magpakailanman. May sinasabi nga sa Hebrew chapter 13 verse 5, For He Himself has said, I will never leave you, nor forsake you. At bilang pangwakas po, nilalang tayo ng Diyos hindi para gawin ang ikalulugod ng tao. Nilalang tayo ng Diyos para gawin kung ano ang ikalulugod niya. Kaya, stay focused on pleasing God.